Bago pa magsimula ang election period mamayang hating gabi, nagpulong na ang COMELEC at mga ahensya ng gobyernong titiyak sa maayos at mapayapang eleksyon. Tututukan ng pansin ang mga nabansagang election hotspot, pagpapatupad ng gun ban at mga binagyo at nasirang paaralan na dapat sanay magsisilbing polling center sa Mayo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dahil isang re-electionist, inaalam na ng pulisya kung politika ba ang motibo sa pagpatay kay Vice Mayor Paul Dulay ng Cabacan North, Cotabato. Ayon sa PNP, isang suspect daw ang nakita ng mga saksi na bumaril kay Dulay sa harap ng isang bookstore alas 3 ng hapon nitong Biyernes bago kaswal na naglakad patungo sa isang motorsiklo at tumakas. Sa ipinatawag na command conference kasama ang COMELEC at DepEd bilang paghahanda sa simula ng election period sa araw ng Linggo, hindi intiranggi ng PNP na may mga nagkakainitan na ngayong politiko. Katunayan, mula Oktubre ay may 40 insidente na raw na may kinalaman sa nagkakainitang mga politiko ang naitala nila. Sa mga ito, 32 napatay at pareho rin ang bilang ng sugatan. Batay pa sa datos ng pulisya, pinakamatindi raw ang political rivalry sa pagka-mayor. Umaasa ang pulisyang hindi na darami pa mga insidente ng election-related violence sa pagsisimula ng gun ban ngayon ding Linggo, January 13. Ibig sabihin, bawal na magdala ng armas sa labas ng bahay o lugar ng negosyo ang mga di naman duly deputized ng COMELEC, naka-official duty at naka-uniforme hanggang June 12. Ang mga sibilyan kailangan mag-apply ng exemption, bagay na ginawa rin ng Pangulo. Pero ayon sa COMELEC, ngayon lang daw may Pangulong nag-apply ng exemption. The President need not have any exemption. He is actually exempted. He was not included in our resolution only because it was unnecessary to include him. It is already presumed that he is supposed to be exempted. Nakatutok na rin ang pulisya sa mga lugar na posibleng pagmula ng problema. Partikular ang halos 900 binansagang election watchlist area na di pa dinedetalye kung ano-ano. We have been doing that since last year and we have identified up to the level of the municipalities which are the election watchlist of areas. But these are for law enforcement purposes only. Babantayan din ng mga private armed groups. To just focus more on our conduct of military operations so that the armed groups will not threaten and coerce those who would want to practice or who would want to vote during elections sa May. Ang DepEd naman, pinoproblema ang mga paaralang sinira ng mga nagdaang bagyo na posibleng di magamit na election precinct. Sana talaga mga schools di na magagamit dahil talaga pong sira ang mga schools na ito. So gumagawa po ng paraan ng ating Department of Education para magkaroon po ng alternative na mga polling centers doon sa lugar na yon. Tina Panganiban Perez, GMA News.